Parang, ay narinig ko na yan. Kaya parang wala nang masyadong tama sa atin yung sa puso natin. Pero talagang sinabi sa salita ng Panginoon, it is appointed for man to die once and after this judgment. So, talagang naka-appoint na sa atin na tayo ay mamamatay talaga, whether we like it or not. At saka, ang ano doon, hindi natin alam kung kailan, anong kaparaanan, may iba dyan naglalakad lang maparusahan ang mga tao. Hindi para tayo iparusahan, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Ano ba yung kaligtasan na kailangan? Yung kaligtasan ay ang puot ng Diyos na sa darating na panahon, ito yung paghuhukom ng mga buhay at patay. No? Bakit kailangan parusahan ng Diyos ang kasalanan? Dahil siya ay makaturungan. Bumaba mula sa langit. Namuhay bilang isang tao, kagaya namin. He lived the perfect life. Wala siyang kasalanan. And He died on the cross for our sins. Para mabayaran yung kasalanan namin na hindi namin kaya mabayaran. Siya ay namatay at nabuhay na muli sa ikatlong araw. At sa ikatlong araw, Panginoon, Lord, sa kanyang pagkabuhay, kami, Panginoon, ay na-justify at naging makatarungan. At Ama, ngayon sa pagkakataong ito, maaaring i-receive niyo sa inyong sarili lamang. Panginoong Jesus, ako'y naniniwala na ikaw ay namin na kung i-compare mo dati ay talagang ibang-iba. Malayo talaga kami kay Lord. Yun, ang sa... iba, spiritually talaga. Ibang-iba. Ako, syempre, mabuti ang Diyos dahil hindi dahil sinasagot niya lahat ng prayers o gusto ko. Sa gusto kong paraan, no? May pinag-pray ako. Hindi naman lahat yun nangyayari eh. May gusto akong bagay. Pero nakikita ko yung kalooban niya sa pag-surrender ko sa Kanya. So one of the examples siguro itong ating kasi para fresh, itong ating gathering na, itong ating team summer outing na to. Kasi since last year, nung dinesire ko to, pinag-pray ko, pray na matuloy. So marami yung mga dumaang mga struggles, kita nyo nagkaroon ng mga crises, nagmahalan yung gas, nagkakanselan ng mga flights, no? Pero still natuloy tayo. And itong fact na tayo ay sama-sama ngayon, magkakatipon tayo ay nakikita ko yung kabutihan ni Lord. Dahil ito yung desire ko na hindi lamang to, summer outing, hindi lamang to tayo puro magsasaya lang, kundi ay mas magkaroon tayo ng maganda ring, maging si Lord pa rin yung center. Kasi yun yung desire ko talaga. So nakita ko kabutihan ni Lord for making these things happen sa ating lahat. Buto rin ni Lord sa akin. Though may mga time na marami akong challenges sa buhay, maraming problema. Pero nagpe-pray naman ako. And alam mo yung minsan parang walang-wala ka tapos biglang magkakameron ka. Yung si Lord na yung gumagawa ng way para tulungan ka. So, ayun. So, nararamdaman ko talaga yung presence ni Lord na talagang kahit sino sa atin or kahit sinong tao na may pinagdadaanan na niyan si Lord para tulungan tayo, igabayan tayo sa buhay natin. I respect that. We respect that. Sa akin naman, alam ko naman na hindi ganun ka-strong yung relationship or faith ko sa ganun. Pero naniniwala pa rin ako na mabuti siya kasi dumaan kami sa parang sobrang nagbabudget kami sa food, tapos ngayon provided na lahat, parang hindi na kami nagugutom, parang ganun. Tapos merong mga challenges sa buhay na di ko maintindihan. Pero after how many years, ito pala rason. Sabi ko, maganda pala yung nangyari kasi naging ganito kami. Ganun. Kaya, yung lagi kong inisip na everything has a reason. No. Amen.